Mama, tulungan mo ako, nasusunog ako. Ito ang nakakakilabot na voicemail na iniwan ng isang natrap na manggagawa habang bumubuho sa paligid niya ang pulang-pula at nag-aapoy na tunaw na slag. At kahit na hindi niya ito inaasahan, malayo sa isang simpleng aksidente ang trahedyang ito. Mainit na araw ng tag-init sa Florida na umaabot sa 75 degrees Fahrenheit ang temperatura. Nasa pinakamataas na antas ang demand sa kuryente at nahihirapan na ang electric power plant ng Tampa na matugunan ito. Sa 4 na malalaking coal boiler, tanging unit 2 lamang ang gumagana sa buong kapasidad nito. Pero ngayon, nabara na ito ng abo kaya lalong naging delikado ang sitwasyon. Kaya isang senior plant manager ang nagtipon ng 5 pang empleyado para gawin ang maintenance. Kasama nila si Antonio Navarrete, 21 taong gulang. Siya ay bagong umiibig at malapit ng maging ama. Kinabukasan, malalaman na nila kung lalaki o babae ang anak nila. Si Antonio ay nakatira kasama ang kanyang magulang at pursigidong magsikap para sa kanyang lumalaking pamilya. Ngunit may ibang balak ang tadhana. 4 na araw pa lang siyang nagtatrabaho at hindi niya alam na gagawin niya ang isa sa mga pinakamapanganib na gawain sa planta ng kuryente. Sa harap niya ay nakatayo ang isang napakalaking istruktura. Ito ang Unit 2 na may napakalaking 12 palapag na boiler na nagsusunog ng uling para gumawa ng kuryente, hindi tulad ng mga mas bagong planta, gaya ng mga boiler ng Big Ben. Tunawin ang abo para maging tunaw na slag na parang lava. Pinainit ng higit sa 1,000 degrees. Ang slag ay naiipon sa ilalim ng boiler at ibinubuhos sa tangke ng tubig kung saan ito tumitigas at nagiging parang salaming bato. Pero ngayon, naipon na ang slag at nabara ang butas na kasya ang tao na dapat sana ay babagsakan nito, kaya patuloy lang na naiipon ang slag sa ibabaw ng isa't isa. Sa loob ng boiler, sa ilalim ng cooling tank, may isa pang problema. Tumigas na slag na bumababara sa grinder na sana'y dudurog dito para gawing maliliit na piraso para sa industrial na gamit. Kailangang ayusin agad ng mga tauhan ang dalawang problemang ito para manatiling matatag ang produksyon ng enerhiya. Ang pinakaligtas na paraan ay patayin ang boiler ng Unit 2 at ayusin ang mga bara, pero hindi madali o mabilis ang pagsasara nito. Parang pinipigilan mo ang tren ng kargamento. Abutin ng ilang oras at daan-daang libo ang gastos sa pagpapalamig at pagpapaandar muli ng boiler, pati panganib ng pagkawala ng kuryente. Sa halip, nagpasya silang alisin ang malaking bato sa tangke habang umaandar pa rin ang boiler. Umaasa sila na mananatiling barado ang slag trap sa itaas. Nagpahayag ng pangamba ang veteranong empleyado, kaya kumuha ang kumpanya ng kontratista para sa mga mapanganib na gawain. Si Antonio ay isa sa mga kontratistang iyon na hindi alam kung gaano talaga kadelikado ang sitwasyon, kahit na alam niya ang mga panganib. Isang shift operator ang naghahanap ng manual para sa proseso ng water blasting ng slag tank, ngunit hindi niya ito mahanap at hindi magagawa ang trabaho nang wala ito. Walang isinagawang safety briefing bago magsimula ang trabaho. Una, pinatuyo nila ang cooling water na karaniwang nagpapalamig sa slag at inilantad ang bara sa ibabaw ng grinder. Binuksan nila ang pintuang pinakamalapit sa lupa, tinatawag na doghouse door. Pinapanood ni Antonio ang 5 lalaki na salitan sa paggamit ng high-pressure water blaster sa pintuan. Sa mga bato sa itaas, sa loob ng boiler, namumuo ang tunaw na latak. Parang nakatayo ka sa ilalim ng dam na may lumalaking bitak. Ang nagbabagang latak ay patuloy na dumidiin dito nang walang tigil. Mga 20 minuto mula nang magsimula ang operasyon, biglang nangyari ang hindi inaasahan. Biglang bumigay ang bara sa slag trap, nagpalaya ng libu-libong galon ng sobrang init na latak mula sa boiler. Lumabas ang lava sa tangke sa pintuan ng doghouse at tinakpan ang mga manggagawa. Hindi mapigilan ang dami at bilis ng tunaw na material. Walang oras ang manggagawa para makarik. Ang latak ay dumadaloy na parang ilog ng apoy. Tinatakpan ang lupa ng isang lawa na 6 na pulgada ang lalim at 40 talampakan ang lapad. Ang matinding init ay nagpapasingaw ng lahat ng halumigmig, lumilikha ng mainit na ulap ng singaw na lalong nagpapalala sa sitwasyon. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga sigaw ng sakit at paghingi ng tulong ay pumapaimbabaw sa hangin. Ilang manggagawa ang naipit sa kaldero ng apoy. Ang tunaw na singaw ay humaharang sa mga daan ng pagtakas, ginagawang nakamamatay na pugon ang lugar.
Sa mga nakakatakot na sandaling iyon, nagawang abutin ni Antonio ang kanyang telepono. Tinawagan niya ang nanay niya pero hindi sumagot, kaya nag-iwan siya ng voicemail na magpapabigat habang buhay sa ina. Ma, tulungan mo ako ma, nasusunog ako, tawagan mo ang mga pulis. Mabilis at walang awa ang pagsabog. Kapag may tumawag sa siyam na isang malinaw na walang ideya ang control room sa buong lawak ng sitwasyon. Ellsworth County Fire Rescue, ano ang address ng emergency? Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari. May mga kontratista kami dito na nagbubukas ng isa sa aming mga slag tank at mukhang sumabog ito at may isang tao na malubhang nasaktan. May isa pang county, may isa pang lalaki na bumagsak. Sige, pasensya na, county, sige lang. Ayos lang, kaya dalawa na ang pasyente ngayon. Tumatawag ako tungkol sa isa, walang nagsabi o tumawag tungkol sa dalawa. Wala pang opisyal na impormasyon. Sige. Agad dumating ang emergency responder, ngunit malala ang sitwasyon. Idineklarang patay sa lugar sina Senior Plant Operator Michael McCord at Kontraktor Christopher Irvin. Ang iba pang apat, kabilang si Antonio, ay malubhang nasugatan na may matitinding paso sa malaking bahagi ng kanilang katawan at malubha ang kalagayan nila. Ang mga paso mula sa tunaw na slag ay kabilang sa pinakamalubhang pinsala, nagdudulot ng hindi na maibabalik na pinsala sa balat, laman loob at organo. Ang kaya lang gawin ng mga doktor ay ilagay ang mga nakaligtas sa induced coma. Mabilis nangyari ang trahedya, kaya kahit may medical team, malamang hindi pa rin nailigtas ang mga manggagawa. Ang anumang pagsubok na magligtas ay nagdulot lang ng dagdag na pinsala dahil sa matinding init na pumigil sa ligtas na pagliligtas mula sa tunaw na slag. Ang pinaka-obvious na solusyon ay patayin ang boiler. Kaya bakit hindi nila ito ginawa? Bukod sa gastos at oras, may isa pang problema. Nahihirapan ang Tampa Electric matugunan ang demand sa kuryente dahil sa tumataas na temperatura at paparating na July ika-4 holiday, kung saan mas maraming tao sa bahay at gumagamit ng aircon. Kung isasara nila ang Unit 2, mapipilitan silang bumili ng kuryente mula sa ibang kumpanya na mas mahal ang singil. Para maiwasan ang brownout at matugunan ang demand, sinubukan nilang ayusin ang bara sa Unit 2 nang hindi ito pinapatay, kahit delikado. Isa pang dahilan ay ang desisyon ni Tico na ipa-outsource ang mga delikadong trabahong ito matapos magtaas ng issue tungkol sa kaligtasan ang mga manggagawa at miyembro ng unyon, lalo na tungkol sa paggawa ng maintenance habang umaandar pa ang boiler. Sa pamamagitan ng pagkuha ng mga kontratista, nagawa ni Tico na ipagpatuloy ang mga high-risk na gawain na ito. Pero maaaring hindi pamilyar ang mga kontratista sa mga luma ng kagamitan ng planta na lalo pang nagpalala sa panganib. Bagamat binibigyan ng mga regulasyon ng Occupational Safety and Health Administration ang mga manggagawa ng karapatang tumanggi sa trabaho kung naniniwala silang nanganganib ang kanilang buhay. Kahit na nagtaas ng mga alalahanin tungkol sa panganib ng pagtatrabaho sa mga slag tank habang gumagana pa ang boiler, itinuloy pa rin ang trabaho gamit ang mga kontratista. Nagkaroon din ng mga puwang sa kaligtasan dahil ang mga kontratista ay hindi ganoon kalapit na kasali sa mga regular na gawain sa kaligtasan ng Tico, sa kabila ng sinasabi ng Chief Executive Officer. Isa itong medyo regular na gawain. At ang mga empleyado at kontratista na nagtatrabaho sa lugar ay familiar sa mga pamamaraan. Pero ang mga sumunod na pag-amin ng kumpanya ay magpapakita ng ibang kwento. At hindi ito isang hiwalay na insidente. Sa loob ng 20 taon, bago ang aksidente, mas maraming namatay na manggagawa sa planta ng kuryente ng Tampa Electric kaysa sa iba pang pinapatakbo ng iba, utility ng Florida. Naitala ng TICO ang 10 pagkamatay sa trabaho, samantalang walang ibang utility na lumagpas sa 3 nasawi. Pero isang insidente na nangyari 20 taon na ang nakalipas. Halos eksaktong araw din ang nagtaas ng malaking babala. Noong Hunyo 1977, 4 na empleyado ang malubhang nasugatan nang sumabog ang mainit na slag mula sa tangke habang may maintenance na nagdulot ng first at second degree burns. Pamilyar ba ang tunog? Pagkatapos ng insidenteng ito, agad na nagpatupad ang TICO ng mahigpit na patakaran laban sa pagsasagawa ng maintenance sa mga slag tank habang umaandar ang boiler. Pero sa hindi malamang dahilan, habang lumilipas ang mga taon, unti-unting nawala ang patakarang iyon. Noong 2015 nag-alala ang mga miyembro ng unyon na pinagtatrabaho silang muli sa slag tank habang umaandar ang mga boiler. Nalaman ng mga investigador na nilabag ng Tampa Electric ang sariling patakaran at pinagmulta ng halos 130,000.
Habang nagpapatuloy ang investigasyon, kinasuhan si Tico ng sinadyang paglabag sa mga alituntunin sa kaligtasan sa trabaho. 5 taon matapos ang insidente, noong Mayo 2000 at 22 inamin ng Tampa Electric na nilaktawan nila ang sapilitang pagsasanay sa kaligtasan, isang simpleng gawain na sanay nakapagsalba ng mga buhay. Dahil dito, pinagmulta ng 50,000 ang kumpanya at binigyan ng 3 taong probation sa sinadyang paglabag sa patakaran. Para sa mga pamilya ng mga biktima, ang multang ito ay tila isang magaan na parusa lamang habang si Tico ay kalaunay nakipagkasundo ng lihim sa kanila. Walang anumang kabayaran ang makakabawi sa pagkawala kahit pa anong pagsisikap ng mga medical staff. Namatay sina Antonio Navarrete, Armando Perez at Frank Jones sa mga sumunod na araw at linggo matapos ang insidente. Si Gary Morin Jr. lang ang nakaligtas. Ang anak ni Antonio ay lalaki nang hindi nakilala ang ama dahil sa mga desisyong ginawa noong araw na iyon. Panoorin ang susunod na episode. Kung nagustuhan mo ang video, paki-like at magkomento para suportahan ang channel.